Naranasan mo na bang makipagpalit sa isang bagay? Yung nawalan ka na ng choice kaya umuo ka na lang dala ng pangangailangan. Ganun talaga. Minsan, dumarating sa buhay natin ang mga sitwasyong kailangan nating mamili. Pakinggan ang kwento ng dalawang magkaibigan na si Ben at Benedict. Ako nga pala si Apollo at maligayang pagdating sa aking mundo. Sa malayong lugar ng kaharian na hindi ko naman alam kung saan, may dalawang magkaibigang nakatira sa liblib na lugar. Piniling mamuhay ng kanilang mga pamilya na tumira sa masukal na parte ng kagubatan upang makaiwas at makalayo raw sa tukso. Naniniwala kasi sila na kapag nakihalubilo ang kanilang mga anak sa tao, lalo lamang malalason ang mga utak nito. Nariyan si Ben. Siya ang masiyahin at malikhain na tipo ng tao. Naniniwala siyang lahat ng bagay may paraan at hindi dapat tayo nagbabase sa kung ano lamang ang mga solusyon na binibigay sa atin. Nariyan rin naman ang kanyang matalik na kaibigan na si Benedict, ang lalaking makulit at lapitin ng tukso. Naniniwala naman siya na lahat ng bagay ay binigay ng may dahilan. Nasa atin lamang kung paano natin ito kikilatisin. Sa normal na araw, palaging nag-uusap o naghahanap ng mga gagawin ang dalawang magkaibigan sa kagubatan. Namimita sila ng bunga ng prutas, nagkikwentuhan o naghahanap ng mga bagong halaman na kanilang papangalanan. Nang mga sandaling yon, pinapakain nilang dalawa ang mga manok na alaga ng kanilang mga pamilya. Ben! Tanong ni Benedict. Oh, tapos ka na sa gawain mo? Sagot ni Ben. Hindi pa. Pero napapaisip ako. Mungkahi ni Benedict. Ano na naman yan? Sagot ni Ben. Sa mga manok at itlog na inaalagaan natin, ano nga bang talagang nauna? Ang manok o ang itlog? Tanong ni Benedict. Ano ba naman yan? Yan na naman yung katanungan mo. Pwera na lang kung... Nag-iisip na sagot ni Ben. Lumapit si Ben kay Benedict. Kumuha siya ng isang itlog at ng isang manok. Eto, sasagot sa katanungan mo. Nakangiting sabi ni Ben. Hinagis niya ang dalawa na pawang nagkakarera. Ang manok ay bumalik lamang sa kanyang pinagkainan, samantalang ang itlog ay patuloy sa pagrolyo. Di, itlog ang nauna. Natutuwang mungkahi ni Benedict kay Ben. Nagtawa na ng dalawa at umupo sa dayami sa gilid ng kanilang bakuran. Sabay rin silang nanahimik ng mga sandaling yon. Nagmuni-muni sa buhay na meron sila sa gitna ng kakahuyan. Alam mo Ben, minsan napapaisip ako, ano nga bang tunay na dahilan bakit dito tayo pinalaki ng mga pamilya natin? Sabi ni Benedict kay Ben. Hindi ba sila nagsabi? Mas gusto nilang maging ligtas tayo sa mga tukso sa labas. Saka ayaw nilang masira ang pagkakaibigan nila kaya nagsama na lang sila dito sa gitna ng kakahuyan. Sagot ni Ben. Oo nga pala. Nagpapasalamat na lang ako na dito tayo pinalaki. Sagot ni Benedict na hindi pa rin kumbinsido sa naging sagot ni Ben. Mahaba pang araw. Tara, pumunta tayo sa kakahuyan. Dagdag ni Ben. Halo, gala na agad? Tapusin muna natin itong mga gawain natin dito. Baka magalit pa mga nanay natin. Sagot ni Benedict. Tinapos ng dalawang magkaibigan ang kanilang mga gawain sa araw na yon at dumiretso na sa kakahuyan. Tumakbo ng tumakbo si Benedict ng mga oras na yon. Walang nagawa si Ben kundi habulin na lamang siya. Benedict! Saglit lang! Sigaw ni Ben. Lumaki sila sa kagubatan kaya't alam nila ang bawat sulok nito. Ngunit laking gulat ng dalawa nang mapadpad sila sa isang parte ng gubat na ni minsan hindi pa nila napasok. Ben! Wag! Pagpupumigil ni Benedict sa mausisang si Ben. Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo magtatagal. Sisilipin lang natin. Sagot ni Ben. Sumama na lang si Benedict kay Ben ng mga sandaling yon. Ginugol nila ang parte ng kagubatan na hindi pa nila alam. Patuloy lamang sila na naglakad sa matalahib at mapunong parte na iyon nang unti-unti na silang nakarinig ng mga yapak at ingay ng mga taong nagbebenta ng kung ano-ano. Unti-unti silang sumilip sa likod ng mga nagtataasang damo at doon namangha sila dahil unang beses silang nakakita ng tunay na pamilihan. Wow!
Ito pala ang pamilihan na nakaguhit sa librong palagi nating binabasa. Sambit ni Ben kay Benedict. Benedict, bumalik na tayo, baka makita pa natin si nanay. Nagpaalam kasi siyang pupunta siya sa bayan eh. Dagdag ni Ben. Lumingon siya at naalarma dahil wala na ang kaibigan niya sa gilid niya. Tumingin siya sa kakahuyan ngunit wala pa rin ito. Tuluyan siyang sumilip sa palengke at nakita si Benedict na naglalakad-lakad na. Huy! Sigaw ni Ben sa makulit niyang kaibigan. Manghang-mangha si Benedict ng mga sandaling yun dahil sa mga iba't ibang benta sa naturang lugar. Nariyan ang mga sandamakmak na pagkain, mga iba't ibang damit at iba pa. Habang tumitingin si Benedict sa mga gamit-gamit, hinila siya ni Ben. Uy! Tingnan mo! Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong mga gamit at pagkain sa buong buhay natin. Masayang sabi ni Benedict. Oo, kaso kailangan na nating umuwi baka mapahamak pa tayo. Nag-aalalang pahiwatig ni Ben. Nasa labas na rin naman tayo. Sulitin na natin. Mabilis lang. Sagot ni Benedict. Sige na nga. Pero mabilis lang ha. Sagot ni Ben. Magkahawa kamay ang magkaibigan habang tumitingin ng kung ano-anong bagay sa pamilihan. Di nila alam na sobrang laki pala nito. Ngunit di nila ito pansin dahil nawiwili ang kanilang mga mata sa mga bagay na kanilang nakikita. Hanggang sa mapadpad na sila sa isang delikadong parte ng palasyo. Punong-puno ito ng mga nag-iinom, nagsusugal, at mga taong gumagawa ng mga sandata ng mga sundalo. Benedict, nasa na nga tayo? Tanong ni Ben sa kaibigan. Di ko alam eh. Bumalik na lang tayo dun. Natatakot na sagot ni Ben. Pabalik na sila nang bigla silang hinarang ng isang mamang kalbo at may malaking katawan. Tumingala ang dalawang magkaibigan upang makita ang taong humaharang sa kanila. Doon, natakot sila dahil nginitian sila nito. Hinawakan silang dalawa ng mama sa balikat at kinausap. Oh, mga bata! Anong ginagawa niyo rito? Tanong ng mamang kalbo. Naliligaw po kami. Natatakot na sagot ni Ben. Ang babata niyo pa! Gusto niyo ba ng pagkain? Tanong ulit ng mama. Umiling ang dalawa at lalong hinigpitan ang hawak sa isa't isa. Alam ko, mga bata pa kayo at gusto niyong makatulong sa mga magulang niyo. Tara, sumama kayo sa akin. Papakitaan ko kayo ng maraming pera. Sabi nito sa magkaibigan sabay nagpupumilit na sinasama sila. Umiiling sila at nagpupumigla sa hila ng lalaking kalbo. Naiiyak na sila at nagsisisi na sana hindi na sila lumabas ng kagubatan. Ngayon, nasaksihan na nila kung bakit nga ba sila pinoprotektahan ng kanilang mga magulang. Nawalan sila ng pag-asa ng mga sandaling yon dahil wala silang laban sa maskuladong mamang kalbo na humihila sa kanila. Baka sa kanilang mga mata ang takot na kanilang nadarama na tila ba humihingi ng saklolo ang kanilang mga boses na walang tunog. Nang makarinig sila ng pamilyar na boses, pagbabanta sa likod ng nanay ni Ben, isang sorceress. Bibitawan mo ang mga bata na yan o pasasabugin ko yung ulo mo gamit ang kapangyarihan ko. Nakatutok ang kamay nito sa lalaki na parang babarilin sila. Baka sa mga mata ng ina nito ang galit niya. Isa. Dalawa. Nanggigigil na binibigkas nito habang unti-unting nagiging kulay pula ang mga mata niya. Binitawan ng mama ang dalawa at kumaripas ng takbo sa takot na baka pasabugin nga siya ng babaeng nagbabanta sa kanya. Nang mabitawan ang magkaibigan, agad silang tumakbo sa nanay ni Ben. Umiyak ang dalawa ng todo habang sila'y tinatapik sa ulo. Oh, mga pasaway na bata. Ngayon alam niyo na bakit namin kayo pinoprotektahan? Mabuti na lang walang masamang nangyari sa inyo. Bumalik na tayo sa kagubatan. Wika ng nanay ni Ben habang niyayakap sila ng mahigpit. Bumalik ang tatlo sa kagubatan at doon, nagtanda ang dalawang batang pilyo. May mga bagay talaga na gugustuhin nating usisain, katulad na lang ng mga desisyon ng ating mga magulang. Minsan, hindi natin agad naiintindihan bakit ganon ang ginawa nila dahil bata pa tayo. Ngunit sa paglipas ng panahon, kapag tayo ay nasa sitwasyon na rin nila, unti-unti natin silang maiintindihan. Ang kailangan lamang natin gawin bilang isang anak ay ang makinig at sumunod sa kanilang mga payo. Dahil ang mga magulang natin ang tunay na nakakaalam ng makabubuti para sa atin.
Ayan, Merry Christmas po sa lahat ng ating mga tagapakinig and Happy New Year po sa inyong lahat. Sana po ay naging masaya po ang inyong bakasyon sa buwan na ito. Matagal-tagal rin po nung huli tayo nakapag-upload. Medyo naging busy lang po sa Kapaskuhan pero ito na ulit. Tayo ay sana ituloy-tuloy na po ang ating pag-upload. Maraming salamat po ulit sa lahat na nakikinig. And also, maraming salamat po sa ating sponsor ng ating microphone. Of course, Microphone Magi. Kung naghahanap po kayo ng condenser microphone para sa inyong trabaho, online classes, Zoom meetings, bisitahin niyo po ang Microphone Magi sa Facebook at Shopee. Maraming salamat po sa lahat at huwag po nating kakalimutan na pakiclick muna ang subscribe button para yung masubaybayan ang mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Ako nga pala si Apollo. At maligayang pagdating sa aking mundo.